Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang gabi din po pa. Ano bang, hindi ko alam eh. Basta magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Bagamat ang panahon natin ay hindi masyadong maganda, pero salamat sa Panginoon dahil lahat po tayo nandito, ligtas, at ready na mag-worship sa ating pong Panginoon. Sa ating pong pagsisimula, hayaan niyo po ako na basahin sa ating lahat ang mga awit, chapter 100. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito at lumalapit, nagpapakumbaba ng aming mga puso at buhay sa inyong harapan. Sa panahon na ito, Panginoon, dalangin namin ang inyong pong pagsama at paglilinis sa mga puso po namin. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkakamali at kasalanan. Patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kami ay makasalanan at kayo ay mahabaging Diyos na siyang nagligtas sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa katotohanan ito, sa kaligtasang patuloy niyo pong ipinaparana sa bawat isa sa amin. At ito yung dahilan bakit po kami naririto, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At sa amin pong prayer meeting, sa araw na ito, dalangin namin ang inyong pong paggabay at pagsama sa amin. At kayo yung siyang mangusap sa amin, Panginoon, sa mensaheng aming maririnig at maging ang aming pong pananalangin sa isa't isa ay magbigay po ng kapurihan sa inyo at magpalakas po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Dinadalangin namin ito na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. At tayo po ay mag-aawitan. Pero bago po yon, gusto ko lang pong tanungin ang bawat isa sa amin. Pwedeng magtaas ng kamay kahit nahihiya, tango lang, or kahit any sign lang po na sinasagot niyo po yung aking katanungan. Sino po sa atin ang pumunta po dito nang meron pong daladalang mabigat na problema? Yun po ba yung sa inyo? I'm sure lahat sa atin meron dinadala. Iba-ibang level, merong mag-aalang, kaya ko to. Meron naman, sobrang bigat, parang hindi ko kaya. And yet, nandito po tayong lahat. Hindi po aksidente na tayo po ay naparito, despite po sa situation natin. At every prayer meeting, sanay tayo na umaawi tayo sa Panginoon. Pero yung pag-aawitan po natin sa oras na ito, nais ko po kayong hikayatin na maging panalangin po natin yung mga aawitin po natin. Yung isa po sa aawitin natin, alam na natin po ito, I stand in awe of you. Pero ito po ay ibang version. Meron pong added na stanza na verse. And yung sa ating pong pagpupuri ngayon, let's redirect, realign our hearts into worshiping God.
Despite sa status natin, despite sa dala-dala nating mga problema, despite sa kung sino po tayo, ang pagpupuri po ay hindi po nakadepende sa mood natin, sa emosyon natin. Nakadepende po ito sa Diyos. Kaya yung aawitin po natin, doon po sa added na stanza, pwede ba nating i-flash yung second verse? Ayan. Second verse, ayan. Itong pong verse na to, it focuses on the sacrificial aspect po ng ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At siya yung tinatawag nating Lamb of God. Kaya doon po sa verse 1, dinidescribe po dito yung kung gaano ka-wonderful, kung gaano kaganda ang ating Diyos Ama, kung gaano kaganda yung plano niya, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katapat sa ating mga buhay na hindi natin maunawaan, hindi natin talaga makuha yung totoong concept, yung totoong idea, bakit ba ginawa ng Diyos to? Ginawa ito ng Diyos hindi dahil gusto lang niya tayong iligtas. Not because of us. He did the salvation, He saved us because He should be glorified. And ito dapat, yung ginawa niyang pagliligtas po sa atin, ito dapat yung nagiging dahilan bakit tumatayo tayo dito. Sama-sama tayong umaawit ng meron talagang kagalakan sa ating pong mga puso. So I hope sa ating pong pag-aawitan, alalahanin natin, let's picture yung greatness ng ating Diyos Ama at i-savor natin kung gaano siya ka-wonderful, kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, yet God crushed you for my sin. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful beyond description, Lamb of God who died for me, and I stand in awe of you. I stand
I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yes, Lord, kami po ngayon ay lumalapit sa inyo, itinataas ang inyong pangalan. Nagpupuri, hindi dahil ito yung gusto namin, hindi dahil ito yung emosyon namin sa panahon na ito, kundi dahil ikaw yung Diyos. Ikaw yung Diyos na dakila, ikaw yung Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw yung Diyos na hindi namin makomprehend bakit nyo kami niligtas? Hindi namin makomprehend yung lawak ng inyong pag-ibig. Ito yung dahilan bakit kami naririto, Panginoon. At salamat po sa kalayaan na purihin ka. Ikaw ang siyang pinasasalamatan namin at pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pasasalamat. At ako na po ang mauuna. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga blessing na patuloy niyang pinagkakaloob, hindi lang po sa akin, kundi sa buong family. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na binibigay niya dahil ayun nga po, working na. So yung health po talaga ay minsan tutulog ka na lang sa gabi, gigising ka para gumayak pumasok. Pag uwi mo, tulog ulit. So, ayun lang po yung nagiging pahinga. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil siya po talaga yung nagbibigay sa akin ng kalakasan sa isang buong araw o isang buong linggo na nandito po ako sa church. Hindi na po naalis. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa Diyos po ang papurit pasalamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpasalamat sa Panginoon. Doon sa natapos na bandage breaker, talagang katulad nung testimony ni Sister Rica, talagang isa rin ako sa nabibless doon. Talaga pong marami kami natutunan doon sa bandage breaker. Salamat sa aming mga teachers, sa aming Sister Grace, Pastor Ayan, yung si Sister Sher, at saka si Pastor Francis. Pero ang teacher namin, si Sister Grace talaga, si Pastor Ayan. Kaya marami pong salamat sa inyo, sa inyong wisdom, na patuloy kang magtataga sa amin. Hindi po nasasayang yun. May natutuhan po kami, teacher. Ang ano ko doon, hindi ko naman maalaala lahat, pero yung sa 7 steps na hakbang para sa kalayaan patungo kay Jesus Christ, yung pangpito yung aking pinaka-paborito, pinaano ko sa buhay ko na pagtalikod sa kasalanan. Kasi, siyempre, lahat naman tayo ay kailangang talikuran natin ang kasalanan. Talagang, yun ang sa isip ko, kasi doon yung pagpapatawad. Talagang lahat naman tayo dito, nahihirapang magpatawad. Talagang ilang beses nating narinig, minsan, love your enemy, love your neighbor. Pero talagang mahirap po talaga. Kaya salamat din na doon sa proseso na hindi kami pwedeng graduate na walang one-on-one. Kaya sabi ko, Pastor, hindi pa talaga pwedeng, kasi busy ako noon eh. Pero salamat sa Panginoon na nakapag one-on-one kami ni Sister Grace. Nakagraduate ako, last minute na yon. Kasi busy ako dahil nandito si Lakim noon. Pero salamat din ng loob ng Panginoon. Talaga pong
talaga pong na-bless ako doon sa ano na kailangan na magpatawad ka. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon at saka yung commitment mo na sa pinangako mo sa teacher mo, talagang gagawin mo magpatawad. Kaya kung makita ko man yung hindi ko man, napatawad ko na siya kung bigyan ng pagkataon na magkita kami. Katulad din ng ginawa ni Rica na kaya niyang akapin, kaya niyang tulungan. Siguro, kaya ko rin yung gawin. Kaya salamat sa Panginoon talagang. Kaya ini-encourage ko kayo kung may darating man na Bible study pa, talagang pahalagahan niyo kasi kayo po talaga ang makikinabang. Nung hindi pa tapos yung naalaala ko si Pastor Ayan kasi may bandage breaker tayo. Pero ang ginawa ko, hugas-hugas muna ako. Sabi ni Pastor Ayan, may bandage breaker. Sabi ko, sige, iwanan mo na to. Kaya salamat talagang pahalagahan po natin kung may darating pang bandage breaker. Talaga pong bahalaga tayo po ang makikinabang. Sa Diyos po ang papuri. Hello po. Namiss ko po itong prayer meeting. Kasi 2 Wednesday po kami hindi naka-attend. Nagpapasalamat po kay Lord sa araw-araw na hininga. Kasi po minsan talaga, kinakapos ako ng hininga, tapos wala pa akong gamot. Yung sarili ko po, nakalimutan kong bilhin ng gamot kasi akala ko wala na akong hika. So minsan di ako makayon, tutulog ako. Teka lang, wala na akong gamot. Talagang sinimot ko na lang po para kahit paano makaluwag-luwag sa dibdib. Pero ayun po, thanks God kasi si Lord talaga yung nagpapalakas sa akin, sa atin. And gusto ko din po magpapasalamat kay Lord sa 1 taong na pagsasama namin ng aking asawa. Ayun, andun yung trials kasi kinakapa pa rin namin isa't isa. Mas nakikilala ko yung sarili ko. Habang kasama ko siya. Yung sarili ko, mas nakikilala ko na, ganun pala ako sa kanya, ganyan. Ayun, mas nakikilala ko po yung, nagiging aware ako, hindi lang sa kanya, pati sa ibang tao, kung paano ako makitungo. And pasalamat din po kay Lord sa 8 days namin. Nagbakasyon po kami sa Baguio, Sagada. Napatunayan ko yung asawa ko pa talaga ay mahilig talaga sa matataas na lugar. yung ako tipo, ayokong pumunta doon. Pero siya talaga, gusto niya daw yun. Gusto niya ma-experience yung Sagada kasi ang ganda daw doon. So, sa sobrang lakas ng loob niya, kaming dalawa nagmotor. Kahit ako, hindi ako confident na magmumotor kami. Gusto ko, mabiyahe kami, mag-bus. Ayaw niya. Magmotor tayo. O, sige, wala akong magawa. Pero thanks God, kasi sa experience, ang saya, yung mga pigil hininga talaga, na-experience namin yun. Yung parang, yung talagang may experience natin to. Parang thanks you Lord kasi nakauwi kami ng ligtas. Ayun na po. Nakauwi kami ng ligtas. Maraming salamat kay Lord sa experience. Kasi habang bumabagyo, andun kami sa Sagada. Kumahampas yung hangin, nasa biyahe kami. Umuulan, nasa biyahe kami. So thanks God kasi pinagpe-pray na lang namin na Lord, makauwi kami makauwi kami ng ligtas na walang aksidente kasi iba din po talaga yung daan nun. Maraming salamat din sa asawa ko sa mahabang pasensya sa akin at patuloy niyang magbibigay sa akin ng halaga at patuloy na minamahal niya ako. Maraming salamat kay Lord sa kalakasan kay nanay na kahit na talagang sa amin, nakaupo lang siya, hinihika. Akala ko, atakin na naman. Kinakabahan po kami kay nanay pag talaga hinihika kasi na-experience namin. Tumitirik yung mata niya, yung feeling namin, hindi na siya. Yung dati pa po, akala ko makukuha na siya ni Lord, talagang wala pong gamot nun si nanay. Kaya hanggang ngayon po, hanggat maaari, hindi namin
nung kapatid ko, hindi namin hinahayaan mawala ng gamot si nanay. Ayun. Ayun, dahil si nanay na lang ang aming kayamanan naming magkakapatid. Yan. Sa Lord po ang papurit pa. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat at ganoon din sa mga nanonood sa FB live. Di ba kita ulo ko? Salamat, Jasya. Salamat sa Panginoon na nasama po ako sa Bakalan noong Sunday. Nakita ko po yung kung gaano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga taga-Bakalan, ganoon din sa mga missionary ng Alliance. Talaga pong baksak po espiritu ko. Mga ilang buwan na talagang mahina, talagang naramdaman ko kulang. Hindi ko alam kung paano ko mababalik yung nabawas o yung mga kahinaan ko na naramdaman ng mga ilang buwan. Alam ko, Diyos ang magbabalik nito. Kaya, no Sunday, sabi ko kay Brother Ronel, sama ako sa Bakalan. Nakita ko po yung mga tao ron. Kung gaano ka-bless nung dumating kami, kahit umuulan, nagpatuloy kami, patuloy ang gawain. Nasa gilid lang po kami ng isang apartment na nakadiretso ng mga nakaupo. Nagkabit lang ng kaprasong lona para doon sa magsasalita. Napaka-bless po na makita mo sa mga taga-Bakalan na yung bang nakaka-encourage na magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Talagang nakikita mo yung pagtanggap nila, kung paano umawit, kung paano makinig ng salita ng Diyos. Nakaka-challenge po bilang Kristiyano na magbahagi ng salita ng Diyos sa gawin ng Bakalan. Alam ko sa Bacood rin ay ganoon din. Naway lumago ang Bacood. Sa tulong po ng Panginoon ay nawa ay manumbalik yung panghihina ko. Talaga pong bumagsak yung spiritual life ko nung mga ilang buwan. Talagang nag-aapi po ako ng mga pagsubok. Buti nakapag-aral tayo ng bandage. At sabi nga kay Sister Jade, pwede ba mag-special number ako sa Sunday, nung last week. Sabi, Kuya Charlie, puno na yung schedule. Gusto ko lang kumawit para sa Panginoon. Sabi sa first week na lang September. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Eto, binibigyan ako ng lakas ng loob na makabalik at talagang ramdam ko na nanlata ako, nagkulang sa Kanya, nagkulang sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa Diyos po ang papurit pa sa salamat. Wala na po bang gustong magpasalamat? Kung wala na po, tunay nga po na kaibuti ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam ko po na ang bawat isa ay may pagpapasalamat. Kaya bago po tayo manalangin,
ay sa pamamagitan po ng panalangin, personal po tayong magpasalamat sa ating Panginoon at akin po itong ika-close. Let's pray po. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa mga problema, sa mga struggle, Panginoon, na nararanasan po namin. Dahil alam po namin na inyo po itong pinahintulutan dahil ito po ay aming malalagpasan, Panginoon. Sa inyong tulong, Panginoon. Maraming salamat po dahil tunay nga po na kayo ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya lahat po ng aming pagpapasalamat, laman ng aming mga puso, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, at ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Sister Grace Angeles. Thank you, Teacher Aga. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang gaganda po ng inyong mga smile. Yan, nakakatanggal ng kaba. At salamat din po sa Panginoon at tumigil ng konti yung ulan po, ano, habang tayo ay paparating dito sa church. So, naalala ko po palagi yung ganyan. Pag si pastor po umuuwi, lagi niyang sinasabi na sobrang blessing sa kanya yung mga sitwasyon na gano'n. Yung habang nasa bus, ang lakas ng ulan. Pero pagbaba niya dyan sa kalsada, wala yung ulan. Tapos pagdating niya sa bahay, saka uulan. So palaging ganon. So blessing po yun ni Lord sa atin. So walang hassle sa pagpunta dito. Wala tayong dahilan na malakas kasi yung ulan. So tingnan po natin yun na isa yun sa mga blessings na pinagkakaloob sa atin ni Lord. So ngayong gabi po ay yun po yung unang-unang ipinagkapasalamat ko sa Panginoon. Pangalawa, yung opportunity ulit na makapag-share sa atin ng short devotion. Naalala ko po nung Sunday, hindi po ako dito naka-attend. So, kailangan kong panoorin ulit yung message ni Pastor Ian. So, nung hapon, ng linggo, sabi ko, kailangan panoorin ko yung message ni Pastor Ian para hindi ko ma-miss. At kahit pa paano ay mayroon man lang siyang continuation dun sa ating prayer meeting ngayon. So, nandyan po sa ating mga screen, ang series natin ay In the Gospel of John, the Son of God. So, sa dami ng sinabi ni Pastor Ian nung Sunday, ang isa pong tumatak sa akin ay, sige nga kung naaalala niyo po, baka ako lang na yung nakakaalala. Ano po yung text ni Pastor Ian nung Sunday? In the beginning, first, John 1:1. Sige nga, recitation tayo, teacher ako, di ba? Sige. Sino daw po yung word? Nakikinig sila, Pastor Ian, wala bang prize? Kaya lang ang dami nilang nakikinig, no? Sige po, ang isang tumatak po sa akin habang pinapakinggan ko yung message ni Pastor Ian, yung the word. The word na siya pala ay yung ating, the Son of God. So the Word is the Creator, and the Creator gave life that was created. Hindi lang siya lumikha, pero binigyan niya ng buhay yung kanyang nilikha. Ayan, kakapos ako ng hininga. So, yung life po na yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So pag tinanong po kayo, kamusta ka kapatid? Nai-enjoy mo ba yung buhay mo ngayon? Ano kaya yung sasagot natin? Ang daling sagutin, oh naman! Enjoy ko yung buhay ko ngayon. So, ito ay mayroong kinalaman po dun sa enjoyment natin sa buhay na tinatamasa natin ngayon. So, in connection po dun sa the Son of God, nilagyan ko po ng title yung ating message for tonight,
yung privilege of believing in the Son of God. Ulitin ko po, privilege of believing in the Son of God. Pribilehyo, yan. Nakaranas na po ba kayo ng isang privilege? Halimbawa, may kadikit tayong isang mataas na politiko. Ayan. Ano po ang pakiramdam ninyo pag kayo ay binigyan ng isang privilege? Parang kanang kamay ni Mayor. Ayan. Nakakalapit ka agad kay Mayor. Isang message lang, pinagbibigyan. Privilege. Ano po? Nakaranas na tayo lahat ng privilege? Hindi lang kay Mayor po, no? Kahit saan, lalo na sa mga matataas na mga opisyales ng ating bansa. So ngayon po, ano naman yung pribilehyo? Doon sa message ni Pastor, pinakilala na doon kung sino ang Son of God. Sino po ang nagpakilala sa kanya through baptism? Sino po? Si John the Baptist. Kaya lang po nakakalungkot kasi kahit pinakilala na siya, hindi pa rin siya tinanggap ng mga tao, ng lahat ng tao dito sa mundo. Hanggang ngayon, mayroon pa rin hindi nakakakilala sa Kanya. Tama po ba ako? Madami pang hindi nakakakilala sa Kanya. Kahit ipinakilala na siya, kahit nakikita natin ang dami-daming churches, kahit nakikita natin ang dami-dami nagsisimba, pero talagang yung sinasabi po na totoong pagkakilala kay Kristo ay hindi pa rin talaga 100%. So ngayong gabi po, hindi lang natin alam na tayo ay naniniwala sa the Son of God, kundi alamin din po natin ano ba yung mga pribilehyo sa pagbibigay ng paniniwala sa ating Panginoon, the Son of God. So number 1 po, dalawa lang naman to, kaya maigsi lang po. Number 1, God has given us eternal life. Sabihin nga po natin, eternal life. Yan. Ano ba yung eternal life? Pag sinasabi pong eternal life, ang karamihan ng sumasagot po sa atin ay, eternal life, hindi ba yun pag namatay na tayo? Hindi ba yun pagka nakasama natin si Jesus Christ? Yun din po ba ang nasa isip ninyo? Eternal life. Nung tinanggap natin si Jesus, kasama ang eternal life. So yung tanong ko kanina, kung eternal life yun ay makakamtan pa natin after death, na-enjoy ba natin yung eternal life? Ngayon, yung tanong ko po kanina, na-enjoy ba natin yung life natin ngayon? Yes. Dahil ang ibig sabihin po ng eternal life ay hindi lang after nating mamatay. Ang pinakamagandang balita po ay yung eternal life na yon, nung simula nung tinanggap natin si Jesus Christ at pinaniwalaan natin siya, ibinigay sa atin ang eternal life. Na yung eternal life na yon ay nagsimula nung tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso. Dahil sa iyong close relationship sa Kanya. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos pag wala kang relasyon sa Kanya. Na simula nung nagkarelasyon ka sa Kanya, naging maganda na ang iyong buhay. Nagsimula na ang buhay. Yun po yung ibig sabihin ng eternal life. Although, iba pa rin yung enjoyment natin after death na makakasama na natin si Jesus Christ. Or kung hindi man natin maranasan yung death, dumating siya anytime today na buhay tayo, yung makapiling natin si Lord sa kabilang buhay. Yun po yung isang pribilehyo sa pagbigay natin ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Isa pa, yung pagkakaroon ng eternal life ay mararanasan lang po natin yon pagka nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil once na nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, ano na ang tawag sa atin? Ha? Very good talaga to si Ate Uni. Simula nung naging estudyante ko to, dapat bibigyan ko nga to ng best in recitation sa class ko eh. Tayo na ay mga anak. So isang privilege po yun, tayo na isang anak ng Diyos. At yung ibinigay sa atin na eternal life, ay nai-enjoy natin yun dahil ang relasyon na natin sa Kanya ay Ama. Pwede na natin siyang tawaging Ama. Pero ang tanong, bakit ang daming tumatawag ng Ama sa Kanya? Hindi naman siya anak.
ano yun? Anak sa labas. Yun. So, isa pong pribilehiyo yun ng pagbibigay natin ng ating pagtitiwala sa Panginoon na tayo ay itinuring ng mga anak. Tandaan po natin, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay anak. Ang anak sa labas yon. Kasi po, ang sabi doon sa John 3:16, memorize natin to lahat. Sige nga po, English lang hindi ko kabisado yung Tagalog eh. Sige nga po, sabayan niyo ako. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only, that whoever believes should not perish but have, so sino lang daw po yung nagkakaroon ng eternal life? Whoever believes, kung sino lang daw po yung naniniwala. Ang sabi din po dun sa 1 John chapter 5 verse 11, binanggit din po dyan yung eternal life. Ang sabi po dyan ay, and this is, sa verse 11 po, and this is the testimony God has given us eternal life. And this life is in His Son. So, kanino po nanggaling ang eternal life? From His Son. Ayan. And pangalawa pong pribilehyo. So, number 1 po na privilege ay mayroon tayong eternal life. Pangalawa po ay we have access. Yan. Sabihin nga po natin, access. Yan. Pag sinabing access, yung access na to ay direct access in approaching God. Isa po itong pribileyo dahil hindi lahat ng tumatawag sa Ama ay nakakadiretso ng lubusan. Oo, alam ni Lord na tinatawag mo siyang Ama. Pero tayo, isang pribileyo dahil diretso tayong may access sa paglapit sa Panginoon. Ano po ang sabi dun sa verse 13? Ang sabi doon, I write these things to you. And then, verse 14 po pala, sorry. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nako, favorite natin yung word na anything. Ayan. So, isang pribileyo po sa paglapit sa Kanya na simula nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, tinatawag na natin siyang Ama at tayo na ay mga anak. So, ano pong privilege yung direct access sa Kanya? Una, you can ask anything. Ayan, libreng humingi, ano? Walang limit yung paghingi sa Panginoon. Anything. Kahit ano. Pero, mayroon doon, hindi natin nadidiretso yung kadugtong ng verse. According to His will. Ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya huwag tayo magtatampo sa Panginoon kung ang tagal-tagal na nating pinapanalangin ng isang bagay at hindi pa rin binibigay ng Panginoon sa atin. Huwag nating sabihin, hindi yata talaga ako anak ng Diyos. Hindi yata ako pinapakinggan. Kasi ang tagal-tagal ko nang hinihiling, wala pa ring sagot. Tandaan natin, ito ay naaayon sa Kanyang kalooban, according to His will. Number 2, He hears us. Hindi lang we can ask anything, kung hindi, tayo rin ay Kanyang naririnig. Huwag natin sabihin, natutulog ba ang Diyos? Hindi niya ako naririnig. Ang tagal-tagal na, ulit-ulit na to, umaga, tanghali, gabi, yun yung laman ng panalangin ko, pero wala pa rin kasagutan. Hindi po. Naririnig po tayo ni Lord. Pero, uulitin ko ulit, according to His will. At ang panghuli ay, God answers won't always what we want. Hindi lagi yung gusto natin yung sagot ni Lord. So, Lord, gusto ko yung ganito. Lord, sana po ganito. Pero, hindi yun yung gusto ni Lord. Hindi yan ang gusto ko para sa'yo. Kaya po, kung mayroon man tayong mga ipinapanalangin yung hindi sinasagot ni Lord, tandaan natin, baka hindi po yan ang gusto ni Lord para sa inyo. At huwag po kayo magtatampo kay Lord. Kasi baka pag binigayan ni Lord sa'yo, hindi ka ready. At hindi mo rin gusto. So tandaan po natin sa lahat ng ating hinihiling, hindi lahat ibinibigay yon ng Panginoon dahil alam ni Lord kung ano yung pinaka-the best para sa atin. Kailangan lang tayong magtiyaga sa paghihintay. Huwag tayong mamadali.
Okay? Yung mga nagmamadali, hindi ko lang alam kung ano po ang napapala. Pero mayroon namang ibinibigay si Lord na kasagutan kaagad. Pero alam natin, ito yung best para sa atin. So yun po yung, marami pa pong pribilehyo sa sa pagbibigay natin ng tiwala sa Panginoon, sa pagiging isang anak ng Diyos. Pero ito lang po muna yung gusto kong i-emphasize sa atin ngayong gabi. Ang tanong, nai-enjoy ba natin yung dalawang privilege na yon? Yung access natin ng approaching God, ibig sabihin, ito yung prayer life natin. Nai-enjoy ba natin yung paglapit natin sa Kanya? Nai-enjoy na ba natin yung eternal life na binigay sa atin ng Panginoon? Ngayon pa lang? Yes. So, ang gusto ko pong iwanan sa atin ay, number 1, kung meron kang totoong relasyon sa Panginoon, ito ay dahil sa ibinigay sa atin na kanyang anak. Kung mayroon kang mga nai-enjoy ngayon na relationship, ay dahil ito sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Isipin po natin, kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa atin. Tapos yung iba, ayaw pa siyang tanggapin. Kaya ngayon, ang tanong ko kanina, i-enjoy ba natin? Baka nga ang tanong, wala pa siyang relationship sa anak ng Diyos. Kaya hindi niya nai-enjoy yung buhay na ito. Pangalawa, having Jesus means having life. Pag meron kang Kristo sa puso, ibig sabihin, you have life. Ibig sabihin, pag wala kang Kristo sa iyong buhay, you're missing your life. Kaya sinabi, pagka meron kang Kristo sa puso, nasa iyo na ang lahat. Alam niyo po yung kanta, nasa iyo na ang lahat? Totoo yun. Pag si Kristo nasa buhay, you have everything. Yun po yung ibig sabihin nun. You have life. Ang pangatlo po, dun sa ating paglapit sa Kanya, He listens. Opo, nakikinig po siya sa ating mga request. Pero tandaan po natin that He has everything. Siya po ang nasusunod. Siya po ang magdidecide kung ibibigay ba niya sa atin, ito ba ay po-postpone niya, ito ba ay after a year pa niya ibibigay, nasa sa Kanya po yun. So pag humingi po tayo sa Kanya, tandaan natin, He listens and He also give answers. Maghintay nga lang po tayo kung hindi pa niya ito ibinibigay. At tandaan po natin, God is in control of our lives. Pag nagsimula po tayong magtiwala sa Kanya, siya na rin po ang nagsisimulang mag-control sa ating buhay. So babalikan ko po ulit yung tanong ko kanina. Kamusta po ang eternal life na ibinigay sa atin ng Panginoon? Nai-enjoy na ba natin ngayon? Kung hindi po, dun sa iba na hindi pa nyo nai-enjoy ngayon, balikan nyo po yung relasyon nyo sa Panginoon. Talaga bang mayroon akong relasyon? Totoo ba ang relasyon ko sa Panginoon? Na simula nung tinanggap ko siya, totoo ba na tinanggap ko siya sa aking puso? Kasi kung hindi po natin mai-enjoy yung relationship na yon. Hindi natin mai-enjoy yung eternal life na yon. At ang gusto ko rin pong iwanan let's enjoy the free gift of God. Tandaan po natin, libre ito. Libreng kaloob ng Panginoon sa ating lahat. Yung eternal life. So, let's enjoy yung binigay sa atin ng Panginoon na buhay, and let's enjoy the privilege of being the Son of God. Magandang gabi po sa ating lahat.